One of my biggest New Year's resolution is to travel more. Ako kasi yung type ng tao na sobrang daming bansang gustong puntahan. Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam. Girl, gusto kong puntahan lahat yan. Ang problema lang, mahilig ako magplano. Kaso lahat ng plano ko nauuwi sa drawing. Kasi once na mag-start na ako magplan, doon ko na-realize na, ay shit, hassle pala mag-book. Ang hirap maghanap na accommodation. Ang hirap gumawa ng itinerary. Anong gagawin namin doon? Hanggang sa hindi ko na siya itutuloy. Kasi first of all, nahihirapan din ako saan bansa ako pupunta. Kaya today, kukulayan natin lahat yan. Dahil for the second time, I am letting a will decide kung saan ang next destination ko. Basically, nilista ko lang lahat ng bansang gusto kong puntahan dito. And the rules are simple. Rule number 1, kailangan ko explore yung bansang pupuntahan namin. Kailangan ko i-try yung food, puntahan yung mga tourist attraction, learn something about their culture. Of course, kailangan natin mag-shopping. And lastly, I have to get a picture frame worthy photo na pwede ko ilagay sa frame na to at ipang-decorate ko dito sa wall namin sa bahay. Maalala ko yung memory na yun na magkasama kami. Like, di ba? Ang sweet. So, I think it's time to see kung saang bansa tayo pupunta. Let's go. Girl, pwede ba ako umulit? Kasi parang gusto ko pumunta ng Thailand eh. Pero anyways, I think pupunta tayo sa Hong Kong. So, ano pang inaantay mo? Let's go! Nakapasok na kami sa loob and sobrang bangag na bangag kami. Hindi ako makapag-video kasi antok na ako, te. Kakalasin ko lang. So, wala pa akong tulog. Pero, pinili ko to eh. So, ayan, mag-aalmusal lang kami dito sa plate. Pero, excited na ako. Tuloy niya na ang aming almuchap. Wala pa siya, ano na lang daw for following. For followers. Sobrang taas ng lamesa namin. Hindi mo na siya kailangan gagawin. Taste test ng ating breakfast. 5 bricks to. Tikman ko yung french fries. Masarap. Parang yung pinagprituhan niya, pinagprituhan ng pork. Happy night! So, na matulog. I think never ko nang ulitin yung ganito kaagang flight kasi pagdating namin sa Hong Kong, sobrang bangag na bangag kaming dalawa ni Bricks. Halabas na kami. Banda na namin yung taxi namin kasi wala pa ako sa mag-train kasi bangag na bangag pa ako and wala. Feeling ko dito siya gano'n ma-enjoy. So nag-book kami ng taxi. Sobrang mahal niya. Ikot-ikot na kami. Nantok na ako. Pero hanap muna kami ng kakainan. I think kakain kami sa parang malapit na mini mall nila dito. Ganda dito yung fairness ha. Nakapangalalabon ako. Kumain din pala kami dito sa isang Chinese restaurant na I think very authentic siya kasi wala ganong kumakain na foreigner dito. Like mga locals lang yung kumakain dito. Tapos wala pang English subtitle yung menu nila. Guys, we're here. Ang nagulong na kami. Pero last ng fried rice niya, no? Lasang authentic. Sabi niya kasi yung fried rice natin parang ulam na naluan. Ito parang siyang rice, pero yung lasa ng ulam na kayo wala. Kaya nasa ako pa rin kami. This is spicy chicken wings. I think first 2 hours pa lang namin sa Hong Kong. Realize ko na ang mahal niya. Kasi siguro dito sa area na Area natin. area namin dito. Pero hindi pa din kami ng hotel. And finally, after na magpaikot-ikot saglit, natulog na kami nito sa lobby. Hindi ko na na-videohan. Kasi sobrang pagod na pagod kami. Tapos 3 PM pa yung check-in. Finally, nakapag-check-in na kami. Sobrang tagal namin nag-antay kanina kasi ang aga ng arrival namin. This is our room. Yan yung mga gamit namin. I think except pala siya. Siya super lang po. Meron tayong ano dito. Sitabi Beach. Oh, tara, pasok. Wow, sobrang laki ng balcony nila nakakaloka. Kita mo lahat. Nakikita mo yacht. Sa kwentahan natin kanina. Pinakamalaking balcony na ito na nakita
ako sa isang hotel. TV. Ang coffee area. Ay, shala, may ref. And for the CR, mukha siyang henna. Ay, bongga! Hindi nyo kinaya, may bata. Ito yung aming first hotel. Medyo malapit lang siya sa airport. And tomorrow, pupunta kami sa ibang hotel. And doon tayo mag-explore. Kasi parang mas maganda yung area na pupuntahan natin. Yung pangalan niya is TST. Natulog kami saglit. And then, paggising namin, girl, hataw na agad. Bumisita muna kami dito sa Temple Street. Kasi ito yung parang pinakamalapit na night market sa pinag-i-stayan namin ngayon. Andito na kami sa Temple Street Night Market. Hanap tayo ng pagkain kasi nagugutom na kami. Let's see. Wow! Mukhang yummy. Nagugutom na ako. Tara, kain tayo. Parang chili oil. Oh! Yummy. Guys, taste test ng ating siomai. Siomai din pala tawag dito sa kanila. Balang spelling. Sobrang sarap. This is xiaolongbao. Ito yung in-order ko talaga. Nagulo ko. By the way, dito sa Temple Street, marami silang mga street foods. Meron pa kami nakitang parang Filipino stall. Nagbebenta siya ng balot. Namili lang ako ng mga ilang-ilang food nila. And in fairness, sa sa pagkain nila, sobrang bilis siyang makabusog. Ano na ito na lang, yung strawberry na lang. Guys, let's taste test ang gulo. Gulo na pagkakagawa ni ate ah. Kaya nakaka-energize. Guys, look mo yung Philippine street foods dito. Nagigman namin sa ibang araw yan. Kaya parang na ito muna. Ano naman na ito? Nag-check-in na agad kami dito sa page 148. Ito yung parang magiging hotel namin for the rest of our stay dito sa Hong Kong. Hi guys! Welcome to our room! Medyo maliit lang tong room namin kasi parang nasa pinakapuso kami. Nasa TST kami ngayon. Yung location pala ng hotel namin na to is in TST. Sims Shai Tzu. Nalimutan ko yung pronunciation. Basta parang ganon. Malapit kami dito sa mga tourist attractions, mga bilihan, ganyan. So ito yung pinili kong hotel. Anyways, pagpasok nyo dito sa side na to, andito yung kanilang coffee area. Built-in yung ref nila. Ngayon lang ako nakakita niyan. Tala ng buhay ko. Ang syala na tong hotel na to kasi ang cute nung concept niya. Para siyang modern pero may pagka-vintage at the same time. Ito niyo yung kanilang gumagana talaga to. Ito yung kanilang phone talaga. Speaker and Marshall pa. Bongga. This side, kikita nyo ba itong makitab na to? Ito na agad yung ating CR. O, diba? Sabi sa inyo, maliit lang talaga siya eh. Pero in fairness naman, kahit na maliit siya, ginawa talaga nilang maraming bagay na magagawa sa loob. Bowl, salamin. Ayan. Ang bongga ng shower nila kasi masikip pero spacious at the same time. Gets nyo yun? So, parang napaluwag nila yung feels. Lagayan ng luggage. Sobrang dami na namin luggage eh. May mga lagayan din ng damit dyan. Vault, bongga. Okay, may lalagay naman siya. Ito na agad yung kama. O, diba? Matutulog ka lang talaga dito. Hindi nila pinaliit yung kama para magmukhang malaki yung room. As in, malaki talaga yung kama nila. Tapos, meron tayong upuan dito. May kita nyo dito. Sobrang taas din namin. Tingnan nyo. Huwag kayo kasi meron pa silang TV. Hindi nyo kinaya. And that's the room tour. Dito tayo mag-stay for the next 4 nights. Sana masarap pa maging tulog namin dito. Boutique hotel lang to, pero in fairness naman sa kanya, I think isa sa pinakamagandang hotel to na pagstayan ko kasi sobrang komportable niya. Para siyang apartment. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero balak na yung pumunta ng Victoria Peak. Ang hirap pinabigate. Sabi nila dito daw. Sinabawan mo ko na nanood ako ng tutorial. Ayan na ata. Kung may bitbit pang maleta. Let's go, let's go. Hindi ko alam kung saan na kami. After na doon, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. I think dire-diretsuhin lang namin to. Ito yung pinaka-isa sa weakness ko. Pinaka-nakatakutan ko. Ayan na, yung ferry. Ngayon parang sarap na naman mabuhay. Guys, look, my birdie. After namin mag-check-in, lumabas na kami agad at balak sana namin sumakay sa Peak Tram papuntang Victoria Peak. Yun yung parang makikita mo yung scenery and everything like that. Kaso lang, unfortunately, sarado daw yung Peak Tram, yung nasasakyan mo para makapunta ka sa Victoria Peak. So the coming one is we have one we'll start from here, we'll go around the city. Thank you. Thank you. Salamat po. Guys, ito na nga ang problema natin. Wala daw yung Peak Trams. Sarado daw sila. Nagbubukas lang daw sila every Friday kasi nga for maintenance. Sakto yung napagtanungan namin si Kuya. Para siyang nag-work sa isang big bus. At ito yung bus na open yung taas niya. Tapos pwede kang mag-tour all around Hong Kong. Habang merong tour guide na nagsasalita sa tenga mo. Nakasakay na kami guys. At binigyan nila kami ng earphones. Kasal pa kami sa dito. And I think it's around
parang may 1 hour ata yung biyahe. Sabi dito reusable daw to, so daw siya itatapon. Nasa atin na to nung paano binalit natin dito. Pero yung view namin dito in fairness. Sana maganda lang gato sa Pilipinas. Kaya parang pinagkukuha ng pollution yung maamoy mo doon. Ito may ano din naman, may pollution din naman siya. Pero tolerable. Tsaka malamig kasi yung hangin, so parang hindi siya ganun mainit sa ulo. Yan lang yung gusto ko yung victim. Palay ka rin yung loob ko sa uso. Bata na sama ko yes. And dito ko rin nalaman na yung mga workers pala sa Hong Kong, instead of 8 hours of work, sa kanila parang nag-work ata sila up to 13 hours. Correct me if I'm wrong. Ganun katagal yung trabaho nila kasi super duper hardworking sila. Grabe, sobrang lamig. Parang ka sa loob ng ref. Kasi sobrang nag-enjoy talaga ako dito. Ang daming matututunan about their culture. Malilibot mo yung buong Hong Kong nang nakaupo ka lang. 1 hour, mahigit lang tong tour na to. So marami pa kaming free time gawin ko ano yung mga bagay na gusto namin gawin. Guys, sige lahat kami pa uwi. Sobrang lakas sa hangin. Go for right. Woo! Kasi yun yung restaurant dito, may mga apoy sila. Para hindi ka ginawin. Gutom na kami ni Brix dito at this point. Naglalakad-lakad na lang kami sa labas and nakita namin si Boy Abunda nasa labas. Sino yung mga yan? Kuya Bunda. Ayaw nga si Boy Abunda nga. Si Kuya Boy. Boy. I think kakain na kami dito. Yun na lang. Yung picture ni Boy Abunda. Ito naman eh. Hindi tayo. May flight something sila lang. And I know for a fact na masarap tong restaurant na to kasi may mga artista sa labas. Naglakas loob kami ni Brix, kumain kami sa loob. Gut feeling ko talaga siya sabi niya, feeling ko masarap talaga dito sa restaurant na to. Guys, ito lang yung menu nila. Walang pictures. Ituro na lang natin kung anong gusto natin. Gago lang. Pritong baboy na. Guys, hindi ba ito mga talaga yung menu nila? Baliktaran siya pero yung lang kami sa likod ko sa libro kung may kami kinain. Wala silang English, like parang subtitle sa menu nila. Meron man pero sobrang konti lang. So kailangan namin gumamit ng Google Translate. Hindi ko alam kung ano yung nakapag-order na kami guys. Translate namin kasi nga ano lahat. Pero ang bait na may-ari, ang fairness ah. Feeling ko masarap. Napili ko nga din. Parang ganito rin yung bento eh. Ginawa ko, tinuro ko na lang yung picture. Kung ano yung nirecommend sa akin nung may-ari, yun na lang. Sige, oo na lang. Oh, yes, I want that. Kahit hindi ko naman alam kung ano yung order ko. Ito yung ating hot soy milk. Ay, by the way, namili pala si Brix ng drinks na sa labas. Mga locals lang yung kumakain dito. May 7-Eleven malapit. Sa marina na may tubig. Aba. Authentic guys, hindi siya yung parang malas pa. Para siya lasang tamis. Yung mga kasi yun. Guys, ito yung beef natin. Ano to? Pork chop niya? Pork Kasama chop. ko. Guys, sobrang pork chop. Anong lasa? Soba. Ito. Grabe, sobrang dami ng dumplings. Sobrang mura lang dito ako. Sa ibang mga kainan namin. Grabe, sobrang sarap. Guys, ito pa yung plate ko. Sarap, grabe. Isa to sa pinakamasarap na restaurant na nakainan ko sa buong buhay ko din. Ito yung isa sa pinaka naging highlights ng Hong Kong trip namin. Pag-uwi namin, chinika ko agad sa mga kaibigan ko. Ano, nakainan kami dito na ano, ganito kanya si Boy Abunda doon sa labas. Sobrang sarap talaga ng pagkain lang. Sobrang sarap kasi talaga. Guys, ayun yung pangalan ng shop nila. Kung pupunta kayo dito sa Hong Kong, try nyo talagang sobrang sarap talaga. Hindi kami nagsisisi. Halos tapat lang siya ng page 148, which is yung hotel na pinag-stayan namin. Promise talaga, hindi kayo magsisisi pag kumain kayo dyan. Promise. Uy, may claw machine, no? Meron naman dalawang 5 guys. And I think ilalaro siya dito. Tutulak mo na lang yan eh. Ay, ang galing. Ayun no. Uy, muntik. Uy, ano pa pinindot? Uy, hindi ko pinindot. Hindi mo naman kasi makuha yan eh. Ano? Ang bilis siya, mama. Oo.
Ang tigas naman yan. Ba't siya kumanon nangiwi siya? Uy! Di nakatagilid siya pero pababa yung pagbagsak niya, diretso. Ayoko na manurang. Ba't may binabato? Kamaya. Gusto mo yan? Pasagin ko? Na-sale oh. Namang silti. On our day 3, we decided na mag-cable car kasi alam ko isa to sa mga pinupuntahan din dito, like yung mga cable cars nila. Guys, papunta na tayo sa cable car. Malapit lang pala to. Dito kami pupuntang laging mall. Malapit lang siya sa City Gates. As in, katapat lang siya ng City Gates. So, cable car daw isa taas. Lagi silang kaliwa dito, no? And sobrang lamig ngayon, parang 18 degrees ata. Buti na lang dalawa yung jacket na suot ko sa loob. Ticket purchase. Try ko mamili ng ticket sa Klook. Nag-book ako sa Klook. Tapos sa Klook, may mga nakalagay na iba't ibang variants ng cable car. So, syempre, yung pinakamura yung pinili ko. Nakabili na ako ng ticket sa Klook. Iba yung line kasi nung bilihan. Tapos iba yung line kapag meron ka ng ticket. So, I suggest mamili na lang kayo sa Klook. I believe mas mura din sila compared mamimili kayo dito. One of the worst decision na nagawa ko sa trip na to kasi hindi ko alam na yung pila pala nitong cable car na to, aabuti ng almost 3 hours. Then, parang nakaluwa na yung mata ko. First time ko lang pumila ng ganun kahaba sa buong buhay ko. Guys, after 10 billion, gajillion years, ayun na tayo. Parang 2 hours yung pila. Ah, grabe, sobrang haba ng pila. Diyan kami galing, nakakaloka. And may pila pa after ng pila na yan. Nagabala kayo mag-cable car, tapos gusto nyo lang kunin yung parang pinaka-standard version, yung gano'n sa ginawa namin. I highly suggest na magbaon kayo ng pagkain and tubig kasi baka magutuman kayo sa peanut eh. I suggest na kumuha kayo ng parang mas upgraded version. Like, it's so worth it, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo na kailangan pumila ng 3 oras mahigit. May nasa pinakaharap tayo. Kere lang, no? Duwa-duwa. Duwa-duwa. Ano na tayo? Hindi sobrang crystal yung ano na ano. Kaya kalabas kami. And then, gusto na. Closing. Ang sakit. Nakakatakot. Oh my gosh, nakakatakot. Gosh. Ang lamig sa puwet. Ventilation siya dito. Nakakatakot. Fairness naman dito, grabe yung views na makikita mo talagang parang kang nasa eroplano. Pero medyo mababa lang kayo, so kitang-kita mo lahat. Pinila mo ng 2 oras, so nilakad ko na lang sana to. Yung ventilation nasa puwetan namin. Dapat kanina hindi pa ako mag-hit tag ako. Ay, hindi naman siguro malamig sa labas. Mas malamig pala ngayon kasi medyo raining. At first, akala ko mabilis lang tong cable car na to. Like, every time na makakita ko ng bundok, dyan na ata tayo bababa. Hanggang sa hindi pa pala, like, lumagpas na kami sa 4 na bundok, hindi pa pala yun yung bababaan namin. Nakatakot. Grabe yung tubig ko. Pag nalaglag ako talaga dyan, mag-cry talaga ako. Yun yung akakitan namin. Malapit na tayo sa Tuktork. Tayo akakit sa taas. Gusto ko sa TV niyo. Isa yun yung kanilang airport. Sobrang laki. Okay, saan nila makita yung dadaanan na? Takot ako. Baba na kami. At nung nakababa na kami, Diyos ko po, talagang nanginginig-nginig na ako sa lamig. And I believe pupunta kami sa parang Big Buddha nila. Isa rin to sa sikat na tourist attractions dito. Guys, nandun na kami sa labas. Ayun yung cable car. Binili ko yung photo kanina kasi parang pinrint na nila. So, sayang naman ko di kong binili. Lamig ka. Meron silang iba't ibang ano dito. Ayun na. Ang inang green niya lumalabas. Pero before that, since sobrang nagutuman nga talaga kami dun sa pagpila namin, kumain muna kami ng ramen dito sa isang restaurant na to kasi sobrang lamig talaga. Ito lang siya ramen. Ay! Oh, masarap, gusto ko na ramen. Ay, kain tayo, sabi ni ate. Yun ang init sa loob. Namili pala kami ng hot chocolate. Mataas na yung standard natin sa ganito kasi yung kinainan natin gagabi sobrang sarap. Kasi siya normal na ramen, masarap. Pero yung kahapon kasi talaga guys, talagang parang out of this world yung sarap yung kinain namin. Sobra. Hindi naman sobra. After namin kumain, nag-decide kami na pumunta doon sa Big Buddha na pinupuntahan nila. And girl, hindi ko in-expect na sobrang big pala talaga. Like, gigantic talaga, sobrang laki. Yun yung Big Buddha, nakikita nyo ba? And super duper big niya sa personal. Tingnan natin kung ano meron dyan sa loob. Guys, let's go. Nongpong Village. Guys, ayun na yung Buddha.
Sayang wala tayong tour guide, hindi ko din alam kung ano ibig sabihin ng mga to, pero feeling ko very meaningful sila. Sobrang laki na kaso, baka gatin tayo ng boy. Guys, pa-check na kung pinkish na yung chicks ko. Ginabig na nagpapakyat. Sabi ni Biggs na sa 285 steps daw tong stairs. Sobrang lamig na nahihilo na ako sa sobrang lamig niya. So we decided na wag na lang namin ituloy umakyat dun sa taas. And nagpaikot-ikot na lang kami dun sa mga temples nila. Sobrang daming tao sa taas na parang ayoko na siyang akyatin. Nakatainan ka naman. I think mag-iikot na lang kami dito sa baba. Sumasakit na yung ulo ko sa lamig, hindi ko na siya kaya. Picture nila ako. Importante nakita natin siya sa malayo and kung gaano siya kalaki. May daanan dun, Labs, oh. Kaso perfect. Guys, legit na talaga umusok ang talaga yung bibig namin. Tignan niyo. Nay, musok na. Kitang-kita na sa camera. Guys, I think this is one of the temples na meron sila. Grabe, sobrang ganda na itsura niya. And sa loob, nandun yung mga Buddha. May mga taong nagdadasal sa loob. So, ayun namin silang istorbohin. Kaya hindi na kayo papasok sa loob kasi nagdadasal talaga sila. Okay, tikman natin yung kanilang popcorn. Kahit masungit si ate. Ay, hindi siya malagkit ah. Parang hotel corn, 9 out of 10. 10 sana kasi masungit si ate sa sungit eh. And then after namin magpaikot-ikot, bumalik na kami sa cable car para dalhin ulit kami dun sa round trip siya. So, papunta tsaka pabalik. Sasakay na ulit tayo. Oops, yan. Guys, nakasakay na kami. Fairness, nalinis na nila. Oo nga, ala. Ayan, malinis na siya. Tapos na ang ating journey for today. Wala nang kapila-pila ngayon. Hindi ko alam kung sarado na sila or wala lang talagang pupunta pag hapon. So kung punta kayo dito, hapon na lang kayo pumunta. Ay hindi, bukas pa sila lang. Walang naghahapon. So kung pupunta kayo dito, make sure hapon kayo pumunta. And then after nang pumunta kami dito sa isang shopping spot wherein makakabili ka doon ng mga luxury items on a very discounted price. And of course, napabili na naman tayo. Diyos ko po. Nangangadya, sabihin na parang iiyak na. Happy shopping nga doon, dapat happy ka. Ay, oo nga. Ay, ang ganda naman. And at night, we decided to go to the ladies market. Ladies market, tinawag daw siyang ladies market. Ito, naalala ko to kasi dun sa big bus tour na ginawa namin. There was a time na panay gamit pang babae lang yung binibenta dun sa market na yun. So, pinangalanan siyang ladies market. Pag pumunta kayo dito, makakabili kayo dito ng maraming mga pasalubong, ganyan. Unfortunately, yung ladies market nila is sarado na. Like, maraming stall na yung nagsasara. So, we decided na babalikan na lang namin ito bukas kasi medyo ginagabi na rin and pagod na kami kaya kailangan na namin umuwi. By the way, kanina pala, nung pauwi kami, may daanan kami na bilihan ng mga pasalubong and everything. Let me show you yung mga pinamili natin. By the way, my grand total is 972. Alam nyo, sobrang dami nila mga murang, mga makeup, mga branded na makeup, mga skincare. Yung skincare na usually nasa 2,500, parang mga nasa 700 pesos lang doon. Sobrang mura talaga. Bahala na kung ano madukot ko. First, namili ako ng Cheetos, barbecue flavor. Bili din ako ng isa pang chip. Gusto ko siyang tikman, so tikman na natin. Naisip ko kanina, baka para lang siyang how-how. Lasang how-how, may pagka-strawberry flavor. Bili ako ng cookies. Bili ko magugustuhan ni Bricks ko kaya binili ko. Chocolate chunk cookies. Ito pahalubong namin. Candy para sa akin. Sana candy to ha. Pero feeling ko candy naman siya. Nasa Starbucks. Bili ako ng 2 coffee. On our day 4, parang medyo free day namin to. Wala na akong maisip na pupuntahan namin kasi yung Victoria Peak na gusto nga namin puntahan, hindi pa available yung Peak tram. Ngayon, uwi ka na. May bibit ka ng maleta. Guys, let's go. Oops. Like mo po. Ito yung labas. Guys, tignan nyo, sobrang laking Apple Store. Isang buong building siya. May nakita kaming photo booth dito and I think mag-picture kami. Okay na kaya. Start. Ayan. Guys, tignan nyo, sobrang ganda. Kasi sobrang buhay. Bili din tayo. Yung isang piraso. Isang piraso. Ayun na. Dalawa lang. May nakita ko
escalator. I believe ito yung pinaka-highest escalator na meron dito. Or like sa buong Hong Kong or something like that. Para nasa 880 meters yung haba ng escalator na to. And hindi siya yung escalator na may hagdan na. Like para lang siyang flat. Tapos iakit ka lang niya pataas. Para medyo masakit siya sa paa, no? Kakain muna kami ng lunch ngayon dito sa restaurant dito kasi minsan kasi wala pa ako alimutan. Diyos ko, nagpaikot-ikot lang kami dito sa area na to. I think nasa central ata kami nito. Tapos nadaanan namin tong bake house. Sila yung nagbibenta ng egg tarts na sikat na sikat. Namili rin kami niyan. Bake shop. And then gusto ko rin talaga matry itong gigantic nila na Ferris wheel. Namili ako ng ticket, sumakay kami, and I think iikot ka niya for like 3 rounds. And sobrang taas niya. Nakakatakot na siya sa taas. So na yung ating Ferris wheel, yes. Kabili na tayo ng ticket, guys. Okay, papasok na kami. Dahil sakasakay na kami and 3 rounds daw to for 15 minutes. I think perfect itong gawin kapag hapon pag pagod na kayo para makapagpahinga kayo dito. Ayan na guys, malapit na. Yung barko nila Luffy oh. Oo nga, yun o, naglalayag na. Guys, Okay, we're gonna go out. Guys, tapos na. Up next na. In fairness, hindi na wala ang ating luggage. Sa Pilipinas to, kalalapag mo pa lang, wala na. And then after namin magpaikot-ikot sa Ferris wheel, bumalik na rin ulit kami sa Ladies Market. Other color. The Tom Ford. Yan, they're too light. Dami nilang mga menu. Foundation tulad. Sa Pilipinas, mga pamura ka sa mahal na ito. Pero dito, Nakita ko, meron silang mga ukayan. And girl, if you know, mahilig ako mag-ukay-ukay. So, pumasok kami sa loob. Grabe yung ukayan nila dito dahil like, nakaka-overwhelm siya. As in. Alam niyo kung mahilig kayong mag-ukay tapos meron kayong sobrang habang pasensya. Feeling ko marami kayong makikita mga gandang items dito. Pack talaga lahat ng racks nila. And nakaka-overstimulate siya. Tapos, ang init din sa loob. Sabi ko kay Briggs, oh my God, hindi ko kaya, kailangan natin lumabas. So, hindi namin natuloy mag-ukay-ukay. Maganda ko siya sa Pilipinas na eh. Oo. Yun na lang, nail cutter. Matuwa sila dyan. Binibila namin ng nail cutter yung pamilya ko kasi ang haba ng kuko ng mga Okay. yun. 20 sa kabilang mahal na. Yo, hi! Thank you. Thank you! 110. Father, 10%, you give me 10%. Si Teya, mo gusto niya Teya yan? I want that too. How about the big one? Big one, 130. This free? Bubulahin mo lang pala sila eh. Doon na naman ulit tayo dadalhin ito. And bago kami umuwi, naghanap muna kami ng restaurant na pwede namin makainan. Gusto ko sana yung something na spicy. And nakita ko tong restaurant na to. Meron silang yung mga ilaw nila. Gawa siya sa sili. So I know, nasa tamang restaurant kami. Again, this is another type of restaurant na parang mga locals lang yung kumakain. Yung menu nila, wala ding naka-English. Panay talagang mga locals yung kumakain doon. So, tinuro ko na lang kung ano yung kinakain ng mga ibang table. Ay parang, I want that one. I want that one. Ganun lang kami. Tikman natin siya, guys. Sarap. Sobrang sarap na naman ng nabili namin. Lalong-lalo na yung parang spare ribs nila na sobrang daming bawang. Oh my gosh, sobrang sarap talaga. Like, sobrang daming nag-uumapaw sa dami ng bawang. Ang sarap. Then after nyan, bumalik na kami sa hotel and natulog na kami. Nauubusan na talaga kami ng mga bagay na gagawin. So habang nag-iisip kami, kasi nga wala talaga kaming itinerary nung pumunta kami dito dahil bahala na, sundin natin yung wheel at doon na tayo bahalang mag-decide sa itinerary, guys. It's time to eat. Binili ko na naman sa akin this burger at favorites is chicken curry, Japanese style candy-lars. Anyways, tikman natin siya. Doon na yung pagkain namin maghapon. Kung may extra time pa kay mamaya, papunta kami Ocean Park, pero hindi ko pa sure.
Pero baka mamili kami ng pasalubong today. Sobrang laki niya. Nagpunta kami dun sa parang warehouse ng mga luxury items. Yes, luxury items na naman. Yeah. Sobrang na-disappoint ako kasi wala naman sila ganong tindahan. Bagay na hinahanap ko, wala doon. So I'm like, girl, ang mahal ng pamasahe namin para makapunta dito. So nag-check ako sa phone, tingnan ko kung ano yung parang pinakamalapit na pwede namin mapuntahan para hindi masayang yung araw namin. They go for daily. Guys, namili muna kami ng merienda. Kakapasok na namin dito. Kakain na naman ulit kami. Kupo, para mapagod na pagod talaga yan siya. Yung straw nila gawa sa bamboo. Coca-Cola Slurry. Perfect dito kasi medyo mainit ngayon. And nakapal ka pa ng jacket na suot ko. Kasi malalasahan mo yung bamboo. Sarap nga. So namin matikman yung fishball nila dito. And yung fishball nila, ball talaga siya. Yung ating kasi parang flat na circle. Ito parang siyang kwek-kwek na parang siyang squid ball. Lahat ng pagkain nyo dito sa Hong Kong, may isang undertone na lasa. Or even yung amoy nila, yung amoy na mga gamit dito. Specific silang amoy. Aroma. Mas kinascent. Pero masarap naman. Guys, sobrang ganda nila. Oh my God. Pag nakita ko in real life, parang hindi sila totoo na. Oo. Laki niya. Yes, laki yan. Ayan na si Ringo. Sobrang ganda niya. There's more yung mga friends niya. Ito mo kung gano'n siya ka-perfect. Ito na ang pinaka-highlight nitong trip na to. This is the best decision na nagawa ko sa buong buhay ko siguro. Kumpara nyo kay ate, o. Tignan nyo pala si ate. Tapos tignan nyo kung gaano kalaki itong turtle mo. Yung meron pa silang mga dining playground dito. Diba? Bongga. Wow, so cute! Ang cute na nakapulos, oh. Wala. Oh, yung cute naman. Tulog lang sila. Guys, tignan nyo yung panda nakatalikod. Sa tao ba yan o panda? Tao na yung costume na pala. Oo, pero panda yan. Sobrang cute niya. Para silang fox, natulog sila. Grabe guys, oh. Parang kamote. Carnability nila yan. Look, what is that? Ay, nakatakot. May shark ata dun sa loob. Shark ba yun isda? Ah, ito pala yun guys. Hindi pala siya shark. Then, nahipon guys, oh. Okay, wala siya. Under the sea. Hello! Yung vlog ko, naging vlog niya na. Guys, may malansa dito. Oo, may mga fish. In fairness naman, ganda experience dito. Mga fish da. Okay. And then more fish da. Ang cute naman. Starfish. Imagine mo na sa ilalim ng dagat yung mga yun. Sobrang laking starfish, oh. Ay, ano ba yan? Nakakahili naman. Hindi ko alam po, uuwi mo ba ito? Inaata po siya eh. Tingnan niyo si Wars, oh, para silang pwede pa rin sila gumagalo. Under the water. Laki naman ang usawa. Ang dami ng shark, guys. Guys, look! Wow! Fly, fly, fly! Guys, tama nga si Briggs. Milkfish nga yun. Minsan ka lang tumama, ah. Ay, oo nga. Ang dami isda. Malaki yung kita ng sa ibang bansa. Guys, look. Ako naman. Guys, paano itong yun sa akuan? Sabi ng bata ko. Pupuntuloy ko na sila. Ayun na sila. Malapit na. Oo. Kaso lumalayo sila. Laki mo yun sa screen nila. Guys, pa-screenshot nga daw. Guys, alam niyo yung mga aquarium nilang yun? Ganito pala kakapal yung glass na yun. Grabe, ganyan siya kakapal. 68 cm. Isda. Medyo maliit yung Ocean Park nila, pero at the same time, mura naman yung mga pagkain kumpara sa Disney nila. Kasi parang naikutan na namin lahat, napasukan na namin lahat. Talagang naloka talaga ako. Kaso lang, parang ako ang bilis naman namin natapos lahat. Guys, ito na naman tayo. Kakain na naman kami. Parang feeling ko lumaki yung sikmura namin dito. Nakapagod kasi parang nakapagod ng gastos na siguro din kami. So pretty. Tingnan niya, sobrang cute. Kaya aking egg tart. Ayun, cute naman ito. May mukha din pala siya.
out. Meron pala silang train na dadalhin ka pa sa mas malaking ocean park. Kaya pala nagtataka ko, nung tinitingnan ko yung mapa nila, bakit wala tayo dito? Ito yung hinahanap ko. Gusto ko kasi makita yung mga penguin nila. Like parang Polar Express Land yung pangalan niya. Naikot na namin siya ng 2 beses. Wala pa rin. Sabi sa amin nung nag-a-assist doon, kailangan daw namin sumakay ng train. So I'm like, girl, may train sila sa loob nito? Meron nga talaga, te. Nakakaloka. Meron silang tren, nakakaloka. Kaya tayo sumakay dito sa tren na to. Makakapunta tayo doon sa parang mas malaki pa nilang, parang karugtong ng park nila. Ay, shala. Pinabugong lang, galing. Shala, may pa ganyan factor pa sila. Galing nga pwede ka manood habang nasa tren ka. Ay, yan na. Dito na nga tayo. Ang galing, ang ganda ng trend nila. Okay, ngayon nasa kabilang dimension na tayo. Ay, meron silang mga rides dito. Galing, may ibon dito. Dahil lalakad tayo papunta doon. Hinahanap namin yung parang polar exhibition kinambular nila. Pwede ka mag-ice skating. Kaya na pala may hinahanap yun. Ah, sarap! Sobrang lansa dito. Amoy siya, port. Grabe, sobrang lamig dito sa loob, guys. Tunay ba yung mga yan? Ay, oo nga, tunay nga sila. Ayan sila. Guys, look! Ayan sila! So, grabe, sobrang lamig. As in. Grabe, para silang peke. Halalabs na katayo lang sila, oh. Oo nga eh. And eto na, sa sobrang laki, hindi na namin siya nalibot maghapon. Kinulang kami sa time dahil late na kami pumunta, parang mga around 1 p.m. na ata kami pumunta dito sa Ocean Park. Hindi na kinaya ng time namin sa sobrang laki niya. Okay, up next, try na natin yung ride. Saan mas maganda dito? Disneyland. Maganda sa Disneyland. Pero dito. Pero kasi walang pila, walang tao. Dito tayo, Don. Dito na. Ano naman sabi mo sa rides nila? Ganda. So, Ay, ang ganda dyan, tas Lum. dalawang ibalik pa siya. Dalawang balik. Sa- Tas sa Disneyland kasi parang 1 minute lang per ride. Dito parang siyang 2 to 3 minutes yung haba ng ride. Wala pang pila. Like, pag akyat mo, ikaw na agad. Ay, gago. Nakakahilo. Nakakahilo dyan. Guys, next ride naman is ito. Ay, mga nakatakot. Palutang-lutang na kami. Nakakalula. Hindi na dito na. Ito, kala ko naman para tayo mamamatay dito. Taas namin. Yan o. Saka tayo siya. Ay, hindi, bumababa na. Akala ko oras ko na yun. Pula niya. Ay, nasa baba na nga. Yung rides nila dito, mas extreme pa sa Disneyland. By the way, kung nagtataka ka, bakit girl, ba't parang di ata kayo pumunta ng Disneyland? Pumunta kami ng Disneyland. Here are the clips. Pero that's for another YouTube video, so abangan nyo yan. Guys, ang galing ni Bricks, oh. Oops. Hi. Wow. 8, 10, 12. 13. Turtle. Yeah. Okay, thank you. Sinalo kami. Si Bricks pala yung nanalo. Sobrang taas na namin na mas mataas na kami sa mga cable cars. Diba? Yun na yung cable car, oh. Makakasakay kayo ng cable car dito for free kung gusto nyo lang din ma-experience yung cable car. And yung views, almost the same lang din naman sila. Like, kung gusto mo lang makita ng very high view, wala pang pila, walang extra fees, wala kang kasamang iba dun sa cable car. As in, kayo-kayo lang kung sino yung mga kasama mo. Honestly, kung babalik ako sa Hong Kong, babalik at babalik at babalik ako dito sa Ocean Park nila. Guys, hindi cable car tayo pa uwi.
Guys, mag-cable car na kami pabalik and nakasakay na kami. Walang pila ngayon. Ay, isa lang ito. Oo nga. I suggest i-try nyo rin yung train nila kasi ang bongga rin nung train talaga. Papunta, pasabog din siya no? papunta. Tapos pauwi, pag pagod na kayo, mag-cable car na lang kayo. Kung pupunta man kayo ng Hong Kong, utang na loob, wag nyong kaligtaan pumunta sa Ocean Park nila. Ayun, okay na. Ayan na siya guys, dog. Ito siya, binay talaga natin dito talaga. And kinagabihan, bumalik ulit kami sa Ladies Market. Trend na tayo guys kasi wala tayong pamasahe. Honestly, nakaka-overwhelm mag-trend pero mas masaya siya kaysa mag-Uber ka or mag-kotse kasi lakad-lakad, kung saan lugar ka mapupunta. Grabe, sobrang taas sa escalator na to. Ayan, follow nyo lang yung mga sign. Hopefully, madala kayo sa tama. Suen 1. At kumain ulit kami dito sa spicy restaurant na naman nila. Kasi nga, girl, sobrang sarap talaga nung spare ribs with garlic kinambulars nila. Sobrang sarap talagang babalik-balikan. Guys, bumalik ulit kami sa restaurant na kainan namin kahapon kasi sobrang sarap dito. And I think tomorrow yung dinner namin ulit kay Kuya na nag-boy papunta sa Hong kasi parang pinilinis ko yung ramen noodles. So, pinakain na namin bukas before kami umalis. Yeah, last. Ang yummy talaga to. And finally, on our day 6, which is our last day dito sa Hong Kong, nag-check out na muna kami. Pinaiwan namin yung luggage namin para makapag-ikot-ikot kami. Kaalis na naman siya. And since today is Friday, sumakay kami sa Pick Tram. Eto, natuto na ako dun sa cable car. Binili ko na yung parang pinaka-express levels nila. Kasi nga, wala kami ganong sobrang daming time para pumila. May kamahalan siya, pero I think it's worth it. Haba pa rin yung pila. Pero at least sobrang na ano natin doon. May walay na kay bricks. Ano pa sa likod? Guys, grabe. Hindi. Laki mo na naman yan. Eh, nung nasa Pick Tram na kami, girl, ang ganda na naman ng view! Ito pala yung tsura niya sa loob. And I think muna tayo sa Sky Terrace. Guys, look! Oh my gosh! Sobrang ganda! Sapsama. Highly recommend. Pagdating namin sa Victoria Peak, which is yung parang tourist attraction nga na makikita mo yung buong Hong Kong, I believe. Guys, nandito na tayo sa Sky Terrace. Bawal doon sa kabila. Ganda dito in fairness kasi lang daming tao. Nakakaloka. Alam ko na rin silang dito eh. Pwede ka pumunta sa ibang lugar. Ganda rin naman dito. Ito sa side na to walang daming tao. Doon kasi puro Para doon. Oo, puro building. Pero ganda rin naman dito. Diba? Wow! It's time to set up, guys. Natin kung makukuha tayong magandang shot dito. This is my very trusted camera. Ba't ako bawal ng tripod dun? Try natin mamuha pa rin ang shot namin tao eh. Maganda yung view, sobrang lamig. Masyadong marami yung tao na medyo mahirap na makapag-picture. Sinubukan pa rin namin mag-picture ni Brix kasi nga ang ganda ng view dito, dahil. Grabe, medyo mahirap mag-picture dito. Fairness ah. Ang dami laging tao. Ay, ang ganda naman yan. Hindi kami gano'n nag-enjoy, ang daming tao. Alam nyo, kung ako sa inyo, mamili na lang kayo ng ticket sa Ocean Park. May gantong view din doon. And then after na mag-picture-picture sa taas, kumain muna kami dito sa Japanese restaurant kasi parang wala pa kaming kain at this point. Guys, it's lunchtime and guess what? Kakain na naman kami. Parang siyang siomay. Alam niyo naman ang obsession ko sa siomay. Tapos ito yung kay Brix, namili siya ng sweet and sour fish. And then hindi ko alam kung ano to. Nagbigay sila ng ganito. Ayan. And then yung rice nila, grabe. Ang dami kamo nila serving ng rice dito talaga. This is the dessert. Na-serve na rin namin siya. And mukha siyang bilo-bilo. Ayun no, bilo-bilo particles. Parang ano, totong. Totong ba yun? Black din natin ginagamit nila doon. And then, nung nagsawa na kami magpalibot-libot dito, bumalik ulit kami, sumakay ulit kami ng Pick Tram, pababa naman na siya. Guys, we are going back. Hindi yun doon
sa dulo doon, hindi. Kabila yung sa dulo. Dito tayo? Nagre-reverse kami. reverse. Siya, dalawa pala to. Guys, tapos na. Bilis lang ng pabalik na. Nakakaili siya kapag nakaganto yung upuan. Nagpalakad-lakad lang muna ulit kami dito sa Central kasi nasa Central kami at this point. Okay, walking. I think mas maimili pa kami ng mga ibang mga pasalubong or what. Malaki pa yung allowance ng bag ko kasi hindi na sila kasha. Pero malaki pa yung allowance ng aking, yung sa bigat. Nga lang hindi nakakasya, so gagawin lang natin ang paraan. Feeling ko kinukulang na kami ng time. Bumalik kami sa Sneaker Street kasi yun yung malapit na area, like malapit na bilihan sa hotel namin. Ano yun, Labs eh? Doon yun sa Parang skyline. Ganda to. And then, bumalik na kami sa hotel at kumain kami dito kay Idol na sobrang authentic talaga. Sobrang sarap ng ramen niya. Guys, malapit na yung flight namin. Pero bago kami umalis dito, kakain muna kami dun sa hinainan namin na parang authentic na sobrang sarap. Malapit lang yun dito sa hotel namin. And I think dito na yun siya banda. Beijing Dumpling Shop. Kain tayo dito. Bili ulit ako ng soy milk. And yung binili ko is, ayun. That one. Ito na yung ating, ayan. Thank you. Siya talaga sobrang sarap. Talaga. Tumanda na siya, no? Kasi ito na siya, yo. Basta pag nakita niyo si Boy Aponda. Yun na yun. Sure na yun. Yun na yung kakainan. Talaga masarap siya. And then, nag-book na kami ng Uber papunta sa airport. Mukha siyang malakas. Wala na kami yung paglagyan na itong napanalong librix. So, bibitin ko na lang siya. Dito na tayo sa airport. Guys, tingnan niyo sobrang cute na nabili namin para sa dalawa namin pusa kay Chichi at kay Bada. And just like that, we made memories na naman na bibit-bitin namin forever. And I finally got the photo. Ilalagay ko na siya sa aking wall. And honestly, this trip reminded me that life is too short to overthink. Kasi if I kept on overthinking about the flight, the booking, itinerary, mukhang hindi talaga kami matutuloy din kasi super duper bilis kong ma-overwhelm. Kaya sobrang laki pa salamat ko talaga sa will na to. Kasi kung hindi dahil dito, hindi ko mararanasan yung mga yunti. Like, lahat ng bagay na ginawa namin, lahat ng pagkain na tinry namin, lugar na napuntahan namin, lahat yun bibit-bitin ko forever. Nasa memory ko na siya. And this made me realize that the best adventures usually starts with the most random ideas. Kaya if you are planning to travel, I highly recommend na gawin mo talaga siya, te. Kailangan mo siyang kulayan. Kasi you will never know unless you try. And naniniwala talaga ako sa sinasabi nila na yung pera, babalik yan. Yung gastos mo, babalik yan lahat. Pero yung oras na meron ka, after 10 years, malakas pa ba yung pangangatawan mo para makapag-travel? Kung kaya mo na mag-travel ngayon, why not? Mag-travel ka na, te. Kasi you will never know what the future holds. Kaya kung kaya mo na siyang gawin ngayon, gawin mo na. Kasi again, you will never know unless you try. This photo is a great reminder that overthinking won't take you anywhere, but one brave decision will.